ko alam kung matatawag ba itong horror o simpleng krimen lang na muntik nang kumitil sa buhay ko. Hanggang ngayon, tuwing sasakay ako ng jeep sa gabi, hindi nawawala ang kaba. Mas pipiliin ko pang maglakad ng ilang kilometro kaysa maulit ang nangyari noong 2022. Ako si Mark, 24 years old noon. Nagtatrabaho ko bilang call center agent sa Alabang. Graveyard shift ako kaya alas 2 o alas 3 ng madaling araw ang uwian ko. Sanay na akong bumiyaya ng ganong oras. Tahimik ang kalsada, iilan lang ang sasakyan. Minsan nga, iisa lang kaming pasahero ng jeep. Isang Biyernes na madaling araw, bandang 2:40 AM, natapos ang shift ko. Pagod na pagod ako dahil sunod-sunod ang calls buong gabi. Paglabas ko ng opisina, umuulan pa ng kaunti. Naglakad ako papunta sa terminal. Mailang taxi pero mahal ang singil. Ayokong gumastos ng malaki kaya naghintay ako ng jeep. Halos 10 minuto ako nakatayo bago ba dumating na biyaheng papuntang Las Piñas. Sumakay ako agad. Napansin kong 5 kaming pasahero. May matandang lalaki sa unahan, may babaeng naka-hoodie, 2 lalaki sa likuran, at ako. Tahimik lang ang lahat. Normal lang naman iyon kapag madaling araw. Habang umaandar ang jeep, unti-unting bumababa ang mga pasahero. Nauna ang matanda, sunod ang babae, hanggang sa 2 na lang kaming natira ng isang lalaking nakaitim na jacket. Napansin ko nakatitig siya sa akin. Hindi yung simpleng tingin. Talagang hindi niya inalis ang mata niya. Iniisip kong baka wala lang. Nag-cellphone na lang ako. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong hindi na siya nakaupo sa pwesto niya. Lumipat na pala siya sa may likod ko. Hindi siya nagsasalita, nakatayo lang. Para bang hinintay niyang mapansin ko siya. Nagkunwari akong hindi ko nakita. Maya-maya, narinig kong sinabi niya sa driver, "Boss, diretso lang." Sumagot ang driver, "Saan ka bababa?" Hindi sumagot ang lalaki. Tahimik lang ulit. Doon na ako kinabahan. Lumipas pa ang ilang minuto. Napansin ko hindi na kami dumadaan sa pamilyar na ruta. Sa halip na kaliwa, dumiretso ang jeep sa madilim na industrial area. Wala halos ilaw, walang bahay, walang tao. Doon ko unang tinanong ang driver, "Boss, hindi po ba mali tayo?" Hindi siya sumagot. Parang hindi niya ako narinig. Mas lalo akong kinabahan. Tumingin ako sa rearview mirror. Nagkatinginan kami ng driver. Pero imbis na sumagot, umiti lang siya. Hindi normal na ngiti. Yung tipong parang may alam siyang hindi ko alam. Tumayo ako. "Sige boss, dito na lang ako." Hindi bumagal ang jeep, hindi rin siya huminto. Doon na nagsalita ang lalaking nasa likod ko. Sayang naman, malapit na. Nanlamig buong katawan ko. Sinubukan kong hilahin ang bell cord. Wala. Putol pala. Napansin ko nakatingin na rin pala ang driver sa akin gamit ang salamin. Parehas lang nakangiti. Doon ko na-realize magkasabwat sila. Bigla akong naalala ang balita ilang linggo bago iyon. May nawawalang call center agent. Huling nakita sumakay ng jeep. Hindi na nakita pagkatapos. Noong una, akala ko coincidence lang. Pero habang nakikita kong palayo ng palayo kami sa kabihasnan, alam kong may masamang mangyayari. Dahan-dahan kong hinawakan ang emergency hammer. Pero wala. Tinanggal pala. Tiningnan ko ang bintana. Pwede ko itong buksan, kaso umaandar ng mabilis. Kapag tumalon ako, posibleng mamatay rin ako. Habang nag-iisip ako, lumapit ang lalaking nakaitim. Umupo siya sa tabi ko. Mahina niyang sinabi, "Huwag kang maingay, mas madali kapag cooperative." Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero sapat na iyon para maintindihan kong hindi ito simpleng holdapan. May mas masama silang plano. Napansin kong bumagal ang jeep habang papalapit sa abandonadong warehouse. May isa pang puting van na nakaparada. May 2 lalaking naghihintay sa labas. Doon ko alam, kapag huminto ang jeep, tapos na ako. Pagkabagal ng takbo, hindi ko na inisip kung masasaktan ako. Binuksan ko ang bintana at tumalon ako. Parang sumabog ang buong katawan ko sa sakit.
Gumulong ako sa semento, nagdugo ang braso ko, pero tumayo agad ako. Narinig ko sumigaw ang driver. Hoy! Tumakbo ako ng buong lakas. Hindi ko na nilingon kung hinahabol nila ako. Tumakbo lang ako hanggang may nakita akong bukas na gasoline station. Pagpasok ko, halos hindi ako makahinga. Tinulungan ako ng security guard. Tumawag sila ng pulis. Pagbalik namin sa lugar, wala na ang jeep. Parang naglaho. Kinabukasan, nagbigay ako ng statement. Pero ang mas nakapanghina, hindi raw tugma ang plate number na naalala ko sa kahit anong rehistradong jeep. Parang peke ang plaka. Mas lalo akong kinilabutan nang sabihin ng isang pulis na may 5 kaparehang reklamo noong mga nakaraang buwan. Pare-pareho ang kwento. Madaling araw, halos walang pasahero, biglang lilis ang ruta. May kasabwat ang driver at may ilan na hindi na talaga natagpuan. Hanggang ngayon, mahigit 4 na taon na siyang lumipas. Hindi na ako sumasakay ng jeep kapag madaling araw. Kahit gaano pa kamahal ang pamasahe sa iba, pipiliin ko na iyon. Dahil minsan, hindi multo ang dapat mong katakutan sa gabi, kundi ang mga taong mukhang normal lang sa unang tingin.